Samantala, sa isang sementeryo sa Malabo naman, wala munang mga labing madadalaw dahil sa gumugulong pong renovation. Ang mga kaanak tuloy nagkasya sa pagtitirik ng kandila sa isang pader na may listahan ng mga namatay na nakaluan pa umano ng pangalan ng mga buhay. Nakatutok si Jonathan Andal. Pangalan ko po yun, buhay pa po. Imbes na seryoso ang paggunita, hindi napigilan ni Jimmy na matawa ngayong undas. Pangalan niya kasi ang nakita niya sa listahan ng mga patay. Ay, pangalan mo yun nakasulat doon? Eh bakit ganun? Ano nangyari? Dapat pa tatay ko yun nandyan. So ano dapat? Ano nakasulat? Dapat senior po yan. Pero ano nakalagay? Junior po. Junior? Ako yung junior. Kaya nagtatawanan kami ng ate ko. Sabi ko, ate buhay pa ako, bakit may lapidan? Ang tinutukoy niya ay ang Wall of Remembrance kung saan nakasulat ang pangalan ng halos lahat ng nakalibing sa Tugatog Public Cemetery. Idudulog daw ni Jimmy ang maling pangalan sa Malabon City Hall. Ipinagawa ng City Hall ang mga pader dahil bawal munang lapitan ng mga puntod at kolumbaryo habang tinatapos ang renovation ng sementeryo. Dito na lang din muna pwedeng mag-alay ng bulaklak at kandila. Sabi ko, nandun yung buto. Dito ka magtitirik. May mga squatter. Ito, maganda ang dadaanan talaga. Maayos talaga. Ang ilan nagtangkang makalapit sa puntod ng mahal sa buhay pero hindi pinayagan. Kaya nakisuyo na lang sila sa mga tauhan ng sementeryo na mailagay ang dala nilang bulaklak at kandila sa puntod. Nasa storage ngayon ang mga labing inilibing noon sa Tugatog habang hindi pa tapos ang renovation. Sa Sangandaan Public Cemetery ng Caloocan naman, inalis din daw ang puntod kung nasaan ang mga buto ng anak ni Aling Corazon. Dito yung anak ko, mayroon pang ang direbulto yun. Tapos, nung bumalik kami nung nakaraang taon, wala na dito. Magtatanong sana siya sa opisina ng sementeryo pero sarado ito kanina. Kaya sa espasyo na lang siya nagtirik ng kandila. Parang masakit sa kalooban ng magulang. Pagpunta mo, wala yung anak mo. Sa Manila Memorial Park naman nag-alay ng bulaklak si Pangulong Bongbong Marcos sa puntod ng pamilya Aquino. Ang dating senador at dalawang dating pangulo, 3 lang sa mahigit 1 milyong nakalibing dito, kaya dagsa ang mga dadalaw. Hanggang madaling araw bukas ay maaaring dumalaw. Pero bukas, balik na ito sa dating oras na 6 a.m. to 6 p.m. Sa Loyola Memorial Park kung saan nakalibing ang veteranong mamamahayag na si Mike Enriquez, marami rin ang dumalaw sa kanilang yumao. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.